pinagpaplanuhan po yan, pinaghahandaan. Mayroon daw plano ang Iglesia ni Cristo na biglaan na pagrally. Lahat ng ginagawa ng mga kaalim sa Iglesia ni Cristo, yung buong Iglesia ni Cristo, hindi po pabigla-bigla pag nagdesisyon. Ito liliwanagin ko lang ha. Yung pong isasagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025 ay naipaabot na sa mga pagsamba. Hindi po sa iisang dako gaganapin. Buong Pilipinas, lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at hindi mga kapatid, kung gustong sumama ay inaanyayahan na sumama sa gagawing, liwanagin ko lang, malaking pagtitipon ng lahat ng kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025 at ipinag-aanyaya iyon sa lahat ng gustong sumama na isirkular na 2 pagsamba na. Fix na yung petsa na yon. Pati yung malayo pa lang ipinahayag na isinerkular na sa mga pagsamba para yung mga schedule ay hindi na tawag nito, hindi na magahol kung ano man ang dapat gawin. Meron kayong ibang mga gawain, ibang mga aktibidad sa araw na yun, ibukod na yung araw na yun. Iyon ang pahayag sa circular. At ang gagawing pagtipon na yun ay para sa kapayapaan. Walang binanggit na para kanino mang politiko, para kanino mang tao. Wala po. Inaanyayahan po lahat ng gustong sumali. Lahat ng gustong sumama. May mga kanya-kanyang venue po yan. Pero iisang araw. Iisang araw, January 13, 2025. Ang gagawing pagtitipon ay hindi para kanino mang politiko, kundi yun ay para sa kapayapaan na magkaisa ang lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, kasi ayaw po ng Iglesia ni Cristo yung kaguluhan. Bilang mamamayang Pilipino ay may karapatan kaming ipahayag iyon na magkaisa ang lahat. Yun lamang po ang gusto kong liwanagin. Magkaisa tayong lahat para sa kapayapaan, para sa ikauunlad ng ating bayan, hindi para sa kanino mang tao. Yung pong gagawing peace rally sa January 13, 2025, kasado na talaga. Matagal pong pinaghandaan niya. Hindi po katulad ng sinasabi ng iba na biglaan daw. Mayroon daw plano ang Iglesia ni Cristo na biglaan na pagrally. Hindi raw natuloy. Wala pong ganoon na nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo, kasi lahat ng ginagawa ng mga kaalim sa Iglesia ni Cristo, yung buong Iglesia ni Cristo, hindi po bigla-bigla pag nagdesisyon. Pinagpaplanuhan po yan, pinaghahandaan. Yun ngang mga ginagawang mga tanging mga pagsamba, kaya ay mga pamamahayag ay pinaghahandaan yan ng 1 linggo. Nagpapanata yung mga kapatid para magtagumpay. Ganun din po yung gagawing peace rally sa January 13, 2025. Matagal pa, pinaghandaan na.
fake news po yung sinasabi ng iba na mayroon daw plano ang Iglesia ni Cristo na bigla ang pagsasagawa ng rally. Hindi po totoo yun. Hindi po. Ang pamamahala po ng Iglesia ni Cristo ay matamang pinag-iisipan lahat ng mga bagay na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Yan ang mga araw ng halalan, yung pagboboto. May mga lumalapit na mga politiko sa sentral, pero hindi ka agad-agad binibigay yung pasya kung sila ang pagkakaisahan. Ganun din po yung gagawing rally. Yung rally po na iyon ay pangbuong Pilipinas. Sigurado balitang-balita na yan, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya mapapansin po ninyo ngayon sa YouTube, sa Facebook, talagang balitang-balitang Iglesia ni Cristo. Kaya ipinag-aanyaya po sa lahat gusto sumama sa January 13, 2025. Araw po ng Lunes yun. Yung pong isasagawang peace rally sa buong Pilipinas. Pero yan ay gagawin sa pagkakaalam ko sa bawat probinsya. Hindi ko po alam kung bawat probinsya nga o bawat distrito. Kasi ang circular lang ay iba't ibang dako yung circular. Yung circular magsasagawa ng pagtitipon. Dito sa amin nga, banggit ko na, hindi ko alam kung sa ibang bahagi ng Mindanao ay kung saan. Pero mayroon din silang mga dako, hindi ko lang po sigurado kung saan. Pero hindi lahat ng buong Mindanao ay dito sa Pagadian City. Mayroon din po sa Davao, mayroon din po sa Cagayan, sa Cotabato, sa Jensan, mayroon din po yan. Sa Visayas, kanya-kanya din pong lugar yan. Mayroon sa Dumaguete, mayroon din sa, pero hindi ko alam kung yung Dumaguete ay kasama ba sa, pero nakatawid kasi yun ng isla eh. Yung Cebu, malamang dalawang lugar yun kasi malawak din po yung Cebu eh. Sa Luzon, ganun din po. Pinaghandaan po talaga yan na mabuti. Hindi po kara-kara, yung biglaan. Kagaya ng mga sinasabi ng iba na biglaan daw. Wala pong katotohanan yun. Yung sinasabi nila na hindi raw magtatagumpay, Diyos na po ang bahala. Hindi raw magtatagumpay kasi marami daw gustong sumira sa pagkakaisang iyon ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, sa araw na iyon, bilang mamamayang Pilipino, humingi rin ang Iglesia ni Cristo ng tawag dito, seguridad para sa mga kapulisan. Nandun din yung mga pulis. Pero walang gulong mangyayari. Hindi katulad ng ibang nagrarally na may mga sakitan, mayroong balyahan, nandyan yung mga truck ng mga bumbero. Hindi po ganon. Yun po ay peace rally. Kaya sigurado na ito ay matagumpay na maisasagawa ng Iglesia ni Cristo ang gawain niya. Maaaring may mga magsasabi na kakampi sa BC ang Iglesia ni Cristo, kakampi ang Iglesia ni Cristo sa presidente. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Ang pinaninindigan dito ay yung magkaisa sila, kapayapaan, magkaisa sa layunin. Tawag dito, wag nang mag-away-away pa.
Wala pong binabanggit dyan niya pabor sa kabila, pabor din sa kabila. Wala. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay yung magkaisa ang lahat para sa ating bansa. Kahiya-hiya nga naman sa mga kapitbahay nating mga bansa. Yung dalawang matataas na pangulo ng ating bansa ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Dati naman ay tandem talaga sila noong panahon ng pangangampanya. Tapos ngayon ay mayroon ng hidwaan. Ayaw ng iglesia ng ganun. Kahit sino naman sa atin. Kung ganun ang mangyayari, kahiwalay na sila, nagbabangayan. Kahiwa-hiwalay na. Tapos hahantong sa mga impeachment. Magulo na. Maganda yung nagkakaisa. Yun lamang po. Maraming salamat po.